Wala man pong solusyon sila. Ang intensyon lang nila, pag halimbawa, magtagumpay sila na mapatalsik yung ating Pangulo, ang successor kasi po, si Inday. And in fact, si Inday, ang tawag na ni Harimau, presidente na. Ganon katindi. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tumindi na ang banat ngayon mga kababayan ng mga congressmen kay Mau Diggs. Hindi na nakatiis kasi. Bumuelta na mga kababayan yung ating mga congressmen kasi talaga naman pong sumusobra na si Digong. Palibasa po alter ego ng China. Kung ano yung ginagawa ng China sa atin na pambubuli, pambabalahura, pambabastos, yun din ang ginagawa ni Mau Diggs sa ating Pangulong BBM. Sabi nga natin, hindi man siya inaano. Ang kalaban niya ICC. Wala man doon kinalaman po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga problemang kanyang kinasadlakan. Talaga niya, Mr. Maravillas, kasi nasarapan lang. Sobrang nasarapan mga kababayan ng pagbigyan nating makaupo sa Palasyo Malacanang. Kaya gusto agad na makabalik sila sa poder sa pamamagitan ng pag-attempt mga kababayan na iupo na si Inday. Naglalaway na po na iupo si Inday. So ito ngayon yung sabi ng ating mga congressmen. Puro lang kanya pambabastos. Puro kanya pambabastos. Lawmakers Islam Duterte-led peace rallies as veiled smear campaign versus Marcos. Hindi nga po siya veiled. Mali pa yung pananaw ng ating mga congressmen. Hindi man siya veiled. Hindi siya nakatago. Lantaran po. Doon sa latest rally po nila sa Dumaguete City, ang tawag na ni Harimau kay Inday, siya na yung bagong presidente. Ganon. Matindihan niya, Mr. Maravillas, yung sanib ni Harimau. Matindi po ang sanib ng masamang espiritu. Ito sila, mga kababayan. Laway na po sila, mga kababayan. Salivating na to make over sa Palasyo Malacanang. Ganon sila katindi. Pero sabi ng mga lawmakers po, baka niya itong mga ginagawa ni Mau Diggs, mag-backfire man lang po sa kanila. Malamang mga kababayan. Remember, lawmakers warn Duterte, attacks on Marcos may fuel desertions. Yung mga kasama nga niya sa PDP po, dinisown na siya. Yung mga pinagsasabihan niya doon sa rally, not necessarily niya. That is the official position ng ating partido. Sabi po ng presidente ng PDP, ayan po, laglagan na Rody Duterte's PDP party mates disown. Call for Marcos drug test. Alam nila na, baseless. Hindi lang matunawan mga kababayan yung pamilya Duterte dahil po sa confidential funds. At saka, sila naglalaglagan yung issue mga kababayan sa secret deal sa China. Ang nagbulgar nun, si Harimau mismo, kasama niya. Pero niya, Mr. Maravillas, nakarating na ba sa'yo yung balita na ang sabi, nakipag-deal yung Westcom General sa mga Chinese officials sa tinawag nilang New Model Pact? Tingin ko po, gumagawa na naman po ng mga disinformation yung China. Ganon din yung
yung tingin ng ating mga officials. Binanata na nga po ni Gibo yung sabi ng China na yung usapan po na i-record nila. Ayan po, Gibo hates Chinese for wiretapping. Sabi naman po ni Senator Jinggoy, disinformation man lang anya yan. Malamang po, unang-una, bakit sila nakikipag-usap sa official po ng ating armed forces na hindi man po otorisado? Halimbawang totoo, mga kababayan, na nakipag-deal sila, hindi man yun po otorisado. So makikita ninyo talaga, may motibo silang masama. There is deception. Pero tingnan ninyo mga kababayan, sa kabila ng mga panggugulo nila, both by China, saka yung alter ego nila dito, si Mao Diggs, tutok na tutok sa trabaho yung ating Pangulong BBM. Hindi siya distracted. Nandun nga po sa Zamboanga, namigay ng tulong. Busy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, tulungan na niya natin yung mga sinalanta ng El Nino. Iikutin ko niya yung buong Pilipinas. Marcos vows to inspect El Nino hit places at saka mag-ready niya kayo sa La Nina. Tingnan niyo naman yung ating Pangulong Bongbong. Sabi diyan, namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga na apektado ng El Nino, maliban sa inihatid na tulong pinansyal mula sa DSWD at bigas mula sa Office of the House Speaker. Binuksan din sa lungsod ang bagong Pilipinas Servicio Fair, Love for All at application para sa scholarship program ng CHED at TESDA. Naimbita nga po tayo na pumunta sana doon to cover the event. Kaya lang, busy po ako. Yung dito na lang po sa malalapit, kung may time tayo na lumabas. Anyway, yung pagpunta po ni Speaker dito sa Bicol, na-cover naman po natin. Ayos na yon. Yan po, PBBM extends 60 million financial aid services to El Nino affected farmers, fisher folks in Zamboanga Peninsula. Kita ninyo, habang pinipirwisyo ni Mao Diggs and mga kasama niya, pati yung China, pinipirwisyo po tayo. Pero hindi distracted yung ating Pangulong Bongbong. Trabaho lang siya ng trabaho. Kaya talagang malamang mag-backfire ang lahat ng paninira. Nagba-backfire na nga po sa kanila. Ang backfire niyan po, yung pinakang matindi, baka magbago yung isip ng ating Pangulo sa posisyon sa ICC. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba unchanged pa rin? You have to read between the lines. Mamaya i-share ko po sa inyo kung ano talaga. Siguro binibigyan pa ng pagkakataon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Mao Diggs, na umayos. Pag talagang wala na, hindi siya umayos, malamang bitawan na ng ating Pangulo yung Sword of Damocles. Di ba? Walang ginawa yung ating Pangulo kundi maglingkod sa ating mga mamamayan. No? PBBM, ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Ayan po, yung video niya, covered by RTVM. Pagpunta niya doon sa Zamboanga, mga kababayan, no? PBBM bullish to make Philippine number 1 coconut exporting country in the world. Napabayaan ito ng mga previous administrations, including Digong. Pero tingnan ninyo, inaayos na niya ngayon lahat. PBBM to BOCBIR step up drive against smuggling of tobacco, vape products, pati po yung salt industry. Ipinapaayos, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong para makatulong po sa livelihood ng mga mag-aasin. Kasi po, pati yung asin pala, ini-import natin from Taiwan. Kita ninyo, pinabayaan ng mga previous administration po. Pagkatapos, yung kabila naman, sabi dito ng mga congressmen, puro lang niya pambabastos. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga gaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video.
At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Tingnan ninyo po, mga bago siya nag-enroll. Ang ganda-ganda po ng aming gym, pinakang malinis. At yung mga foreigners po, pumupunta sa amin, no? Mga British po sila, oh. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains and paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Mr. Maravillas. Di balikan natin yung ating mga kwento. Kasi inis na po yung ating mga congressmen sa ginagawa ng mga Duterte. Puro na lang niya pambabastos. Yung prayer rally po, sabi ni Mayor Remolyo ng Dumaguete City, minonitor ko niya yung rally, ni isa niya, wala akong narinig na panalangin. Lahat politika, mga kababayan, at saka yung hiningi nilang permit sa prayer rally, binawi pala yun ng city. Kasi nag-away-away, may internal squabbles yung mga supporters ni Maudigs. Yung si Pastor Samson na siyang unang pumunta sa opisina daw nila, umatras. Kaya pala nagkagulo-gulo yung permit. Tapos may pumuntang bago. Sabi ni Mayor Remolyo, mag-resubmit niya kayo ng permit. Request for permit. Kasi nalaman ko niya, hindi man prayer rally, political rally. Ayaw daw kasi ayaw ng responsibility. Ayaw managot in case may mangyari pong masama, hindi maganda sa rally. Pero nagpilit pa rin, kaya yun na nga po. Ganun na lang yung nang-rally po. Mabrally yung ginawa. Kasi tumakbo sila sa Freedom Park. At yung sinasabi ni na libo-libo, mga 500 man lang daw yung nandoon. Maiingay lang po at dinadaya yung reporting ng kanilang mga kaalyadong vloggers at yung SMNI. Ganon katindi sila. Pagkatapos, ang sinisisi po, mga kababayan ni Maudigs, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi daw sinisikil yung kanilang karapatang magsalita. Yung paghingi pa lang ng permit, may panluloko na, may deception mga kababayan at ayaw nila managot sa kung ano yung accountability. Ayaw managot nung humingi ng permit. May ganon. Yan po yung yung sabi doon sa interview ni Tony Velasquez ng ABS-CBN. I-play ko po sa inyo yung video ko kahapon, kagabi. Po, na dadaluhan po ni dating Pangulong Duterte, alamin po natin sa mismo mayor po, nung Dumaguete, si Mayor Remolyo, kung
anong tawag ba dito? Kung yung pong dahilan o desisyon nila na wag pong bigyan ng permit ay bunsod po ba talaga ng kakapusan ng oras para makapaghanda, di ba, ng karampatang seguridad dahil po sa may dadalo na dating Pangulo dito sa okasyong ito. Makakapiling po natin ngayong hapon via Zoom, si Mayor Felipe Remulyo ng Dumaguete City. Felipe Remulyo. Mayor, gandang hapon po, Tony and Casey. Yan. Magandang hapon Madali lang po. po, Tony and Carmina. Yes. Magandang hapon naman sa mga Siya po, nanonood ngayong programa ninyo. Opo. Yung Remolyo ko ay M-O-L-L-O, ha? Yes po. M-O-L-L-O. Di ba yung Remolyo na D-O-J? Opo. Nag-joke muna. Dinidistinguish ninyo You should differentiate. Kasi Bisaya ako Remulya. Ituloy natin. Meron po ba silang binigay na indikasyon na si Pangulong Duterte pala ang pupunta? Hindi ganito ho yan. Yung lugar namin sa Dumaguete, yung Pantawan, it is a public park na very conducive to all kinds of activities, including prayer rallies. No? Okay. We could say that twice a month, merong mga applications dyan for prayer rallies na different denomination, different religions. Yeah. So, it is just when yung nag-apply ng isang Reverend or Pastor Ed Samson ng prayer rally, Sure. hindi niya in-indicate na may mga bisita ng mga national officials and a former president at that. It was given to him. Kita mo? May deception po, may pandaraya, itinago po nila. At saka, mga kababayan, prayer rally, yun pala po, hindi man prayer rally, kundi political rally. So, ang inihingi na permit is for prayer rally. Na-discover ng city, hindi man prayer rally. At sabi nga po, in the course of the interview ni Tony Velasquez, nang panoorin mga kababayan nila yung isinagawang rally doon, kasi itinuloy pa rin. Doon na po sa Freedom Park ginawa. Sa province na po, hindi pag-aari ng city government ng Dumaguete. Wala man pong ginawang prayer po. Walang nag-pray. Walang prayer. Ang marinig mo doon, pagmumura. Political rally. Mga kababayan, sabi mismo ni Remulyo, ni Mayor Remulyo. So, pinagluloko sila ng coordinator. Reverend pa naman. Pastor. Yung pastor nagpapagamit po sa politika ni Maudigs. To him, as a matter of course, by our city administrator. Now, Yeah. Let it be emphasized that yung kung magagrant kami ng Permit. a part of the procedure, no? That before na magagrant yung isang permit to rally, specifically in that Pantawan, or it's a new about 2-hectare property in Boulevard, Yeah. dapat kukuha muna yung applicant ng clearance or endorsement from our traffic management office, sa police, sa GSO or government yung mga government office namin in charge of our facilities, tourism, and including yung CDRIMC, office or City Disaster Risk Reduction Management Office, and our City Health Office. Siyempre, for security. So, when this Reverend Pastor Ed Samson applied, Ed Samson, yung pastor. meron siyang endorsements sa police and sa traffic. So, nabigyan siya ng permit to rally on April 15. Alright. So, it was fine, no? Okay na. Until, nung 4 days before the rally on May 7, What's the ang tao na sumulat sa Chief of Police na humihingi na siya ng PNP security
Kasi yung may mga bisita na mga national officials, former, is including President Duterte. Ang minention nila doon, first, President Duterte, Mayor Baste Duterte, si former Secretary Roque, former Secretary Vic Rodriguez, and this Attorney Glenn Chong. Okay. So, on that basis, yung Chief of Police namin, on May 3 sa hapon, that's a Friday, Yeah. wala sa akin, Mayor, itong sitwasyon, no? Kailangan natin reinforcement or augmentation sa ating So tandaan ninyo mga kababayan na yung una isang Pastor Samson, humingi ng permit for prayer rally. Ang susunod, nang ibinigay, grinant yung permit, may pumunta mga kababayan sa Office of the Mayor, kay Mayor Remolyo, iba naman po, ibang tao na naman, at humingi ng security, mga kababayan, kasi pupunta daw mga kilalang tao. ating police dahil the magnitude perhaps of the participants or rallies, especially yung nature ng rally ngayon, kasi hindi na talaga prayer rally ito kasi knowing these personages, Yeah. it is now Political the rally. intention is a political rally. Yeah. So ginagamit nila po ang prayer rally na ang totoong intention is political rally. At ang pinakang-totoong intention is power grab. Ayun po yung kwento. At saka, nang tinanong ni Mayor Remolyo, willing ka niya na kumuha uli ng permit kasi winidraw yung nauna. Kasi yon permit for prayer rally. Ayaw po. At ayaw din mga kababayan panagutan yung responsibility in case may mangyaring masama sa political rally. Ganon. Pagkatapos, dinuro ni Maudig, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinisikil daw yung kanilang karapatan ng malayang pamamahayag. Ganon sila magawa-gawa ng kwento. Kaya sabi ng mga members ng Congress, ito anya na prayer rallies nila for peace, thinly veiled smear campaigns, lacking genuine intentions for peace. Hindi man po sa peace rally nga po. Kaya ang tawag ko, destabilization rally, na ang intention po, power grab. Kaya sabi nga, let's call a spade a spade. Yun ang totoong intention nila po. So House Deputy Leader and Isabela Representative Ino D. lamented the irony of labeling the event as a peace rally when its primary focus was to criticize the current administration without offering constructive solutions to the issues raised. Wala man pong solusyon sila. Ang intention lang nila, pag halimbawa, magtagumpay sila na mapatalsik yung ating Pangulo, ang successor kasi po, si Inday. And in fact, si Inday, ang tawag na ni Harimau, presidente na. Ganon katindi. The fact anya that they are calling it a peace rally is a bit ironic, sabi po ni D. It's not all about peace. Puro paninira ang nangyayari. Puro pambabastos pa, puro paninira sa ating current administration. But they are not even offering any other solutions to what they are saying or the problems. Sabi ko nga po, yung sinasabi nilang defend the flag, misrepresentation din. Kasi nga po, pro-China sila. So, ang tama po na tawag, defend Chinese flag, hindi defend the flag ng Pilipinas. At saka, yung sabi nila, na defend the Constitution. Sila yung nagsalaula po ng Constitution nang makipag secret deal sa issue ng ayungin. Yan mismo yung sinabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio. That is a culpable violation of the Constitution. Tapos ituturo mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong pangialaman niya yung ating konstitusyon. Kaya defend the Constitution. Sila din naman, gusto nilang pangialaman yung konstitusyon para
i-implement yung plano nilang federal government. Di ba yun ang sinusulong nila noon? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, walang political provisions na gustong galawin sa ating konstitusyon. Napakalinaw po, economic provisions. Pero ang sinasabi nila, extension of office ng presidente, vice-presidente. Fake news. False. False accusation, mga kababayan. Gawa-gawa lang. Walang ganong agenda yung ating administrasyon. Sila mayroon. And in fact, yun ang isinusulong ni Robin Padilla na kanilang kaalyado. Tama? Wala man ganon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na intensyon. Maging si Speaker Martin. Napakalinaw po. Kaya sabi po ni Congressman D, nakakalungkot na ganito yung sitwasyon nila, na patuloy pa rin hanggang ngayon na sinusubukan nilang siraan ang ating Pangulo, pero hindi naman po matitibag basta-basta ang popularidad, ang support ng ating mga kababayan sa ating mahal na Pangulo, sabi po ni D. In one of the prayer rallies, Duterte accused President Ferdinand Marcos Jr. as a drug addict and using charter chains to stay longer in power. Lahat po walang base. False. False narrative. False accusation. At a prayer rally in Manila, former Biliran Representative Glenn Chong threatened to slap First Lady Lisa Marcos Araneta. At hindi po. During another prayer rally in Tagum City, former Speaker and incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez called on members of the Armed Forces of the Philippines to withdraw support from Marcos over his handling of the West Philippine Sea issue. Seditious statement. Ngayon, na humarap siya sa committee, Ethics Committee investigation. Di ba? House Deputy Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asidre said that calling those events as peace rallies is inaccurate. Hindi niya tama. Kung pakikinggan po natin yung mga sinasabi, yung mga salitang binibitawan po sa entablado doon, ay ang layo po sa kagustuhan nilang magkaroon ng peace. Panggugulo po. Gusto nila mag-alsa yung tao. Gusto nila sumugod sa palasyo. At wala man, sabi ni Rimolyo, ni Mayor Rimolyo ng Dumaguete, wala man yan kaming narinig na prayer. Asedre suggested that it would be more productive to focus on addressing issues in providing solutions to the country's challenges, as he acknowledged the continuous efforts of the current administration. House Assistant Majority Leader in Manila Representative Ernesto Dionisio said the events may not qualify as peace or prayer rallies. Peace or prayer rally? Hindi, kasi kapag peace rally, kapayapaan o ito dapat pagsuporta natin sa nakaupong may mandatong Pangulo, sabi ni Dionisio. Tama. Ipagdasal na magtagumpay yung Pangulo natin. Because remember, if the President succeeds, the country will succeed at tayong lahat bilang mga Filipino ay magtatagumpay, sabi ni Dionisio. So dapat talaga suporta natin at ipagdasal ang Pangulo. That is the true essence of peace and prayer rally in my humble opinion. Yun po, mga kababayan, ang sakto. Well said. Congressman Dionisio, mabuhay po kayo. May tama kayong pananaw. Saan ka nakakitang peace rally, prayer rally, punong-puno ng pagmumura? At ang intention po, sugurin yung palasyo. Sabi po sa Bible, napakalinaw na ang dapat ginagawa ng mga mamamayan, ipadalangin ninyo ang inyong mga leader, ang mga hari. Iyan po, 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. First of all, then I urge you that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings, and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Naintindihan ninyo mga taga-Finta Kingdom? Hindi man na yan makaintindi kasi mga kulto. Mga kulto po, sarado ang pag-iisip ng mga taong yan sa maling paniniwala.
Tama po? Pang sarili po, pang kulto. Ano pa niya yung asahan natin dito ng spiritual advisor nila? Si Pacquiao, pugante. Pinaganap ng batas, mga kababayan, ng kaso, patong-patong ang bibigat ng kaso. Doon sa Amerika, rape, dito sexual, parehas. Tapos yung non-bailable, qualified human trafficking. Yun po, mga kababayan, ang spiritual advisor. So, anong asahan natin sa mga taong ito? Sabi dito sa balita ng Manila Times. Attacks on Marcos may fuel desertions. Yan man talaga po ang resulta nito. Kaya nga po, yung partido ni Martin Romualdez, lakas, saka yung ating Pangulong Bongbong, Partido Federal ng Pilipinas, nagsanib puwersa na. Pati nga po si GMA nandoon. Hindi man umiwalay si GMA. So, yung partido, mga kababayan, ng administrasyon, siya na yung pinakang malakas. Yung grupo ni Maudigs, dati PDP laban, naging PDP na lang. Ano niya, Mr. Maravillas, yung meaning ng PDP? Partido Demokratiko Pilipinong Makapili. Nabiyag po, inagaw ni Maudigs yung kalahati. Kita ninyo, manang-mana po kay Xi Jinping. Gusto nga gawin yung ating West Philippine Sea. Hindi man kanila. Kay Pimentel po itong PDP laban. Sila yung tatay niya, si Nini Pimentel. Sila yung nag-establish niya. Sinagyan ni Maudigs noong 2016 election. Magkakaalyado sila. Ayun, nag-away-away po dahil po sa power. Ngayon, talagang yun ang epekto. I-abandon si Maudigs. Dinisown na nga po ng kanyang partido. Ito po, yung April 20, 2024 report ng Politico, laglagan na. Rodi Duterte's PDP party mates disown call for Marcos drug test. Alaman kasi kakwenta-kwenta yun ang drug test. Nagpa-drug test na, paulit pa. Di ba? 2 beses nagpa-drug test during the campaign. Kasi yun ang panawagan noon. Di nagpa-drug test yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw pang tigilan ngayon. Uto-uto, isipulo nga yung kanyang tato sa likod nang magkaroon ng congressional investigation. Ayaw ipakita. Di ba? Sabi dito, top officials of PDP have distanced themselves from the call of the party chairman, former President Rodrigo Duterte, for President Ferdinand Marcos Jr. to undergo a drug test, dismissing his dare as mere rhetoric. PDP President and Palawan Representative Jose Alvarez expressed support for the Marcos administration during the party's meeting in Cebu City, Friday, April 19. So sabi niya, our party chairman, being the former president, can say anything he wants. But as in the party hierarchy, we are consolidators. We are peacemakers. We are at the forefront of peace and prosperity of the nation. Therefore, whatever the rhetoric are above us, please do not involve us, sabi po ng congressman. Dinison po ng kanyang sariling partido. Kung walang support mismo yung kanyang partido sa kanyang mga pinagsasabi, so ano pa ang ating mga mamamayang Pilipino makumbinsi yung partido nga mismo na mas nakakakilala sa kanya, ayaw na mga sinasabi ni Maudigs. Kaya tama itong sinabi po ng mga congressmen. It will result to desertions, abandonment, iiwan talaga po siya. Sabi ko nga po, self-destruction ang ginagawa po ng pamilya Duterte. Dahil sa kanilang mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, turn off na yung mga mamamayang Pilipino. Pakonti ng pakonti. At malamang sa mga susunod. Kaya hindi pa po umihiwalay si Inday. Pag umiwalay po yan, bubulusok yan. Kaya dikit na dikit po. Parang na-rugby yung puwit po sa DepEd. Na epoxy po pala. Yung rugby kasi madaling matanggal. Naka-epoxy po. Dikit na dikit. Ito niya, sabi ng mga congressman, itong ginagawaan niya ni Digong could backfire on the outspoken leader to chance
of BBM resigned speakers led by Duterte and others spoke from a truck with a sound system in the city's Quezon Park. Doon po sa Negros, Bacolod City pala, Dumaguete City pala, hindi Bacolod. In his speech, Duterte blasted Marcos as a dismal failure and urged Filipinos to resist calls for charter change. Siya po ang dismal failure kasi lahat ng pinangako niya, yung drug war, 3 months lang niya, tapos na yan. Hanggang ngayon, problema pa natin. Dumaguete Mayor Felipe Remollo described the crowd as a flash mob made up of about 500 supporters who were bussed in to attend the event. 500 lang pala yung nahakot nila. As against the 31 million supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, minus Maharlika, at ilan pang mga vloggers na bumaliktad kasi hindi napaboran. So, hindi nga po mag-100 sila, mga kababayan. Yung mga bumaliktad ng support, niya Mr. Maravillas, di ba yung boto ni Inday mas malaki sa Pangulo? 32 million. Yung 31 million noon ng 32 million ni Inday, yun ang Marcos loyalist, Marcos supporters. Yung excess pa, sabi ko nga po many times, yun man lang po yung DDS. Tama? Huwag kayong maniwala doon na mas marami sila. Naging Pangulo po si Maudigs dahil kay Super Ate, tumulong yung mga Marcos loyalist. Ganun po Sila, hindi man sila kilala po sa Pilipinas. Kailan lang sila nakilala? 2016 lang po. Ang Marcos po, bata pa tayo. Kilala na sila, tinangaan, siniraan lang po ng mga dilawan. Itong mga Duterte po, hybrid dilawan. Partido nga po, PDP laban. Partido yan ng mga dilawan. Si Pimentel po, dilawan. Anti-Marcos baga po yung PDP. So sabi rito, in a press conference May 9, House Deputy Majority Leader in Isabela Representative Faustino D. said members of PDP and HNP, so yung hugpong ni Inday, who were uncomfortable with what was happening in their parties and who supported President Marcos could lead an exodus to the Lakas CMD and PFP. Yun man talaga po, parating na ng emisary, yung mga taga-PDP at hugpong. Malamang ang matira po sa kanilang mga political leaders, yung mga talunan na lang, tulad ni Panelo, ni Glenchong, ni Harimao. O si Alvarez nandun pa. Ipag na-expel si Alvarez sa Congress for inciting to sedition, titiklop na yan mga kababayan. At yung mga majority of the congressmen mga kababayan, they're supporting Martin Romualdez. So malamang po sa 2028, pulutin po sa inidoro si Inday. Kaya si Inday po, dikit na dikit, hindi matanggal yung puwit po sa DepEd, naka-epoxy, kapito po. Pero niya Mr. Maravillas, tatagal pa ba yung yung si Inday will remain as ka-unity? Malamang nabibilag na po ang araw ni Inday. Tama? Yung binabanggit mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bagong unity, yun ang mga leaders na mag-a-abandon ship sa partido ni Maudigs at saka sa partidong hugpong ni Inday. Ang matitira sa kanila mga kababayan, sila-sila na lang, baka isang jeep na lang po. Ngayon po at sabi dito, possibly members of the PDP or hugpong who disagree with what is happening right now and would continue to support our President for unity are knocking on the doors on other parties now, sabi ni D. So sabi niya, negative politics anya should not have a place in the country, noting that the President wants to transform the economy amid the continuing recovery from the COVID pandemic. Deputy Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asidre
challenged PDP members to choose if they are for the country or would simply tolerate the language of their chairman, si Mau Diggs. So sabi niya, we have a president that calls for unity. Somebody who is trying to unite us, anybody who wants to divide us, must be made accountable, whether politically or by whatever means. So despite the former president remarks, as Sidri said, he believes that some members of the PDP continue to support Marcos and Speaker Martin Romualdez, noting that PDP President and Palawan Representative Jose Alvarez had declared that former President's statements were his own. Assistant Majority Leader and Manila Representative Ernesto Junicio Jr. agreed, saying Marcos is considered a unifying leader. I hope that the members of the PDP, especially those who are with us in Congress, would support the President. Let us be patriotic and not be interest-driven in politics, sabi po ni Junicio. House Assistant Majority Leader and La Union Representative Francisco Paulo Ortega, the fifth, said President Marcos continues to do commendable job and noted the former president remarks were simply propaganda. Mga nonsense man po yung mga lahat ng pinagsasabi ni Mau Diggs. Pansarili lang nila. Self-preservation and survival, personal survival, mga kababayan ang pinaglalaban nila. Kasi yung mga problemang kinakaharap nila, seryoso talaga. Wala man kinalaman dyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga problemang kinakaharap nila. Sila ang may gawa. Ano niya yun, Mr. Maravillas, ni kinikwento mo tungkol sa, sabi, new model, pact with the Westcom chief. Ang sabi, nirecord daw yung usapan ng kung sino sa Chinese Embassy. At ito yung pinapanindigan nila na may kasunduan niya. Nakipag-usap kayo sa hindi otorisado. Hindi man po maaari ang ganon. Halimbawa may nangyari. Pero ang sabi po ng ating DND Secretary, si Gibo, Chinese propaganda man lang po. Ayan po, Gibo hits Chinese for wiretapping. Defense Secretary Gibo Chodoro slammed the Chinese Embassy for violating the anti-wiretapping law a day after it released an audio recording that purportedly showed Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos agreeing to a new model for managing the dispute over Ayungin Shoal. Ayan po si Wiscom Chief Vice Admiral Carlos. Halimbawa, nakausap nila at nirecord nila, mga kababayan, which is illegal. Unang-una, hindi man po otorisado na pumasok sa ganon itong si Carlos. So, alata po na talagang deception yung ginagawa ng mga Chinese. Sabi nga dito sa balita, South China Sea, recording of Philippine deal on Second Thomas Shoal, simply propaganda, sabi po ng mga analyst. Vice Admiral Alberto Carlos has no mandate to strike a deal with China, who may have been attempting to shift the blame to Manila, sabi po ng isang analyst. The alleged deal is aimed at dividing the Philippines and helping China with global opinion. They add as Manila, again, denies existence of any agreement. They're just sowing discord, mga kababayan, divisions, to weaken our position. Hindi kayo uobra sa mga ganyan kasi alam namin mga sinungaling kayo. So sabi dito sa balita, while he did not categorically deny the authenticity of the recording, Chodoro again denied the existence of a secret deal on the Ayungin Shoal. Carlos was on leave on the day the audio recording was released and it could not be determined if it was his voice on the tape. So malamang another Jonathan Morales na naman po ito, na tulad ng alleged leak document po ng PDEA. Pare-parehas niya, Mr. Maravillas, mahilig sa piki. Yung China po, mahilig sa pamimiki. Maniwala kayo sa kanila. Kaya nga yung mga minions nila rito, lahat mga aligasyon nila, false, fake din, fake news. Birds of the same feather po. Napakailig nila gumawa-gawa ng kwento.
So sabi rito, at the sidelines of a symposium titled Turning the Tides in the West Philippine Sea, Teodoro cast doubt on the recording citing the Chinese government's propensity for misinformation. Malamang AI na naman po. Artificial intelligence. Ang dali-dali na ngayong mamiki ng picture, boses, kung ano-anong mga documents pwedeng i-fake. But he also blasted the Chinese embassy for violating the anti-wiretapping law and secretly recording the supposed conversation between Carlos and an identified Chinese diplomat. If the statement indeed came from the Chinese embassy and it had recorded anybody from the Philippines, this is a clear admission they have violated Philippine laws, particularly the anti-wiretapping law, sabi ni Teodoro. So, may violation po sila, mga kababayan, kung talagang ginawa nila yon. At saka, kung halimbawa nag-usap at pumasok nga po sa ganyang deal, unauthorized man po si Carlos, because that is not the position of our Commander-in-Chief, of his Commander-in-Chief, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi ni Gibo, this is also in violation of international relations, describing the Chinese actions as an underground operation. Ilig nilang mag-underground. He insisted that only the President of the Philippines and nobody else could enter into an agreement on the West Philippine Sea. Kung gano'n na niya, Mr. Maravillas, di otorisado si Digo. May proseso po. Hindi man po na solely at the whims of the President. Kailangan dumaan sa tamang proseso po. Isabi nga po ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, pag ganyan niya, dadaan siya sa isang tratado at kailangan niyan ang aksyon ng Senado for ratification. Hindi pa pwedeng kausap mo yung isang general kasi Westcom chief siya. Ganito niya, dapat niya, huwag na kayong pupunta dyan kasi amin na yan. May ganon. That is illegal. So pumasok kayo sa alanganing. Hindi maaari. Teodoro said China had waged a massive disinformation campaign that necessitated countermeasures anya. Meanwhile, West Philippine Sea spokesman Commodore Roy Vincent Trinidad tried to dismiss the Chinese claims of a secret agreement on Ayungin Shoal as a dead story. We need not dignify anya. Such stories have been revived from the grave. I will act as the undertaker now and bring that story back to where it is rightfully belongs. So yun po mga kababayan, huwag nating paniwalaan yung narrative po ng China kasi ang objective nila pag-away-awayin po tayo. Lalo pa na may mga minions po silang binabayaran dito. May mga kampon, iba mga dating politiko, dati nating leader, yung iba po mga vloggers na kumikita po sa panghuhuda sa ating bansa. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.